Si Junal at ang kanyang pamilya ay nakatira sa Arayat, Pampanga. Kasama niya ang kanyang mapagmahal na nanay na si Arlene, ang kanyang amang si Temi na dating propesor, ang kanyang tiyuhing si Boise na may Alzheimer's, at ang kanyang kapatid na si Rachel na may malayang espiritu. Sa simula ng pelikula, nagkaroon ng pag-uusap si Junal at ang kanyang ama sa kanilang opisina. Ibinunyag ni Temi kay Junal ang isang malaking lihim ng kanilang pamilya na ipinasa ng kanyang sariling ama noong siya ay 21 taong gulang. Ang lihim ay ang kakayahan ng mga kalalakihan sa kanilang pamilya na maglakbay sa panahon, na labis na ikinagulat ni Junal. Bagaman nag-aalinlangan, hiniling ni Junal sa kanyang ama na patunayan ito. Ipinaliwanag ni Temi na kailangang pumunta ni Junal sa isang madilim na kwarto, ipikit ang kanyang mga mata, itikom ang kanyang mga kamay ng mahigpit, at isipin ang eksaktong sandali na nais niyang balikan. Tiniyak ni Temi kay Junal na mapupunta siya roon, ngunit maaari lamang maglakbay si Junal sa mga sandali mula sa kanyang sariling buhay. Sinubukan ni Junal ito sa pamamagitan ng pagpasok sa aparador at pagsunod sa mga tagubili ni Temi. Bigla siyang natagpuan sa kamakailang pagdiriwang ng bagong taon ng kanyang pamilya, nakikita ang sarili sa parehong kasuotan mula sa kasayahan. Habang papalapit ang hating gabi, hinalikan niya ang isang babaeng blonde. Nang bumalik sa kasalukuyan, masayang sinabi ni Junal sa kanyang ama ang kanyang karanasan at nagpa siya na gamitin ang kapangyarihan upang makahanap ng kasintahan. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating ang taginit nang dumating ang kaibigan ni Rachel na si Bubbles upang manatili sa kanila. Agad na nabighani si Junal kay Bubbles at sinubukan siyang pasayahin. Gayunpaman, palagi siyang nagkakamali ngunit ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang itama ito. Sa huling araw ng pananatili ni Bubbles, pinuntahan ni Junal si Bubbles upang tanungin kung maaari siyang ligawan ngunit sinabi nitong hindi siya dapat naghintay hanggang sa huling gabi bago gumawa ng hakbang. Agad na nagpunta si Junal sa aparador at bumalik sa nakaraan upang subukang ligawan si Bubbles ng mas maaga. Nagpakita si Bubbles ng interes ngunit sinabi nitong hintayin ang huling gabi upang malaman ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng pagkabigo, napagtanto ni Junal na kahit gaano pa niya balikan ang nakaraan, hindi niya kayang gawin na si Bubbles ay umibig sa kanya. Matapos ang taginit, lumipat si Junal sa Manila upang ipagpatuloy ang karera sa batas. Doon, tumira siya sa kaibigang si Samsam at nagsimulang magtrabaho sa isang law firm kung saan nakilala niya si Rory na naging malapit niyang kaibigan. Isang gabi, dinala siya ni Jay sa isang kakaibang kainan kung saan ang mga bisita ay pinagsasama-sama sa madilim na silid para sa isang blind date. Matapos ang kainan, muling nagkita ang grupo sa labas at nakita ni Junal si Mary, isang babaeng agaw pansin ang ganda at mapagpakumbaba sa sarili. Binigyan ni Junal ng papuri ang suot ni Mary at ang kanyang hairstyle na may bangs. Bago umalis si Mary at Joanna, nakuha ni Junal ang numero ni Mary. Pagbalik sa bahay, natagpuan ni Junal ang kanyang kasama sa kwarto na si Samsam na balisa matapos magtanghal ng kanyang dula kung saan nagka-stage fright ang isang aktor. Upang pasayahin si Samsam, nagdesisyon si Junal na balikan ang gabi at ayusin ang sitwasyon. Pinuntahan niya ang kwarto ng isa sa mga pangunahing aktor at pinayuhan itong basahin muli ang script. Matapos siyang harapin ng pagiging masungit, napilit ni Junal ang aktor na pag-aralan muli ang script. Pagkatapos ay nakita ni Junal at Samsam ang pagtatanghal at matagumpay na nailahad ng aktor ang mga linya nito. Subalit, isa pang aktor ang nataranta kaya't bumalik muli si Junal sa nakaraan upang tulungan itong bigkasin ang mga linya sa pamamagitan ng pagbibigay ng cue cards. Dahil dito, naging maayos ang pagtatanghal at nakatanggap sila ng masigabong palakpakan mula sa manonood. Pagkatapos ng pagtatanghal, tinawagan ni Junal si Mary ngunit napag-alamang hindi niya na-avenue ang numero nito sa kanyang telepono. Mabilis siyang pumunta sa restaurant ngunit sinabihan ng host na umalis na si Mary at Joanna na nagbayad gamit ang cash, kaya't wala na siyang ibang impormasyon. Kinabukasan, nakita ni Junal ang isang advertisement ng larawan ni Kate Moss sa dyaryo at naalala ang naging pag-uusap nila ni Mary tungkol dito. Nagdesisyon siyang pumunta sa isang museum na may exhibit ng mga larawan ni Kate Moss sa pag-asang makita si Mary roon. Ilang araw ang lumipas ngunit wala pa rin siyang nakikita hanggang sa minsang dumaan si Mary. Lumapit si Junal at muli silang nagpakilala sa isa't isa, at nag-usap ukol sa mga nagbago sa kanilang buhay. Ngunit nalaman ni Junal na may kasintahan na si Mary na nagngangalang Berto. Naging interesado si Junal sa mga pangyayari sa likod ng kanilang unang pagkikita at tinanong si Mary ukol dito. Nang malaman niyang nakilala ni Mary si Berto sa party ni Joanna, agad na nagpaalam si Junal upang pumunta sa banyo at bumalik sa nakaraan upang pigilan ang pagkikita nila ni Berto. Dumating si Junal sa apartment ni Joanna at inaya si Mary na umalis bago dumating si Berto. Nagkaroon sila ng masayang hapunan at patuloy na nakilala ang isa't isa. Bago maghiwalay, inaya ni Mary si Junal sa kanyang bahay at magkasama nilang ginugol ang gabi.
Unti-unting lumalim ang kanilang relasyon at kalaunan ay lumipat si Junel sa bahay ni Mary at nakilala ang kanyang mga magulang. Isang araw, hindi inaasahan na dumating sila sa bahay ni Mary. Sa una, medyo nagiging awkward ang sitwasyon pero sa pamamagitan ng ilang paglalakbay sa oras, naayos ni Junel ang lahat. Isang gabi, nanood si Junel ng dula kasama si Rory at doon niya hindi sinasadyang nakasalubong si Bubbles. Nauwi ito sa isang awkward na pag-uusap. Hindi nagpatalo si Junel at sinubukan niyang makipag-usap ulit ngunit muli itong hindi naging maayos. Sa ikatlong pagkakataon, nagdesisyon si Junel na huwag nang lapitan si Bubbles at nagpatuloy na lang kasama si Rory. Laking gulat niya nang mapansin siya ni Bubbles at siya na mismo ang nagsimula ng usapan. Nagpunta sila sa hapunan at ipinahayag ni Bubbles ang pagsisisi sa pagtanggi kay Junel noong nakaraang tag-init. Habang lumalalim ang gabi, niyaya ni Bubbles si Junel na samahan siya pabalik sa kanyang apartment at iminungkahi pa nitong pumasok siya. Gayunpaman, tumanggi si Junel dahil napagtanto niyang mahal niya si Mary. Punong-puno ng tuwa, nagmamadaling umuwi si Junel at nagpropose kay Mary na masayang tinanggap ang kanyang alok. Nang sumunod na tag-init, ipinakilala ni Junel si Mary sa kanyang mga magulang at nagsimula ng isang matibay na ugnayan sa pagitan ni Mary at ina ni Junel habang nag-e-enjoy naman si Junel sa mga oras kasama ang kanyang ama. Muling nakipag-ugnayan si Junel kay Rachel na ibinahagi ang kanyang mga problema sa Manila at ang bagong hiwalayan kay Jamie. Sa isang family dinner, sinurpresa ni na Junel at Mary ang lahat ng i-anunsyo ang pagbubuntis ni Mary at ang kanilang nalalapit na kasal. Tumalon ang eksena sa araw ng kasal at sa kabila ng ilang aberya, napuno ito ng pagmamahalan at tawanan. Subalit, nagkaroon ng malaking problema nang mapagtanto ni Junel na si Rory ang napiling best man na nagbigay ng hindi maganda at nakakahiya na speech. Sa pagtatangkang ayusin ang sitwasyon, bumalik si Junel sa nakaraan para gawing best man si Jay, ngunit hindi rin ito naging matagumpay. Sumunod, humingi siya ng tulong kay Samsam ngunit pareho pa rin ang kinalabasan. Sa huli, humingi si Junel ng tulong sa kanyang ama na si Temi, na nagbigay ng taus-pusong talumpati na nararapat sa okasyon. Ilang buwan matapos ang kasal, isinilang ni Mary ang kanilang anak na babae na pinangalan ng Darlene. Lumipat ang pamilya ni Junel sa mas malaking bahay upang mas maging komportable sa paglaki ng kanilang pamilya. Nagsimula siyang mahalin ang bawat sandali ng kanyang buhay at halos huminto na siya sa paggamit ng paglalakbay sa oras. Tumalon ang pelikula sa unang kaarawan ni Darlene. Lahat ay dumating para sa party maliban kay Rachel. Ilang sandali pa, dumating si Jimmy at sinabi sa lahat na si Rachel ay naaksidente matapos magmaneho ng lasing matapos ang pagtatalo nila. Malubha ang kanyang natamo kaya't ginamit ni Junel ang kanyang kapangyarihan upang bumalik sa nakaraan at sunduin si Rachel mula sa kanilang bahay papunta sa party. Ngunit natanto ni Junel na ang mga problema ni Rachel ay malayo pa sa pagkakalutas at nagsimulang makialam sa kanyang buhay. Isang araw, inamin niya kay Rachel ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at dinala siya pabalik sa New Year's party kung saan niya unang nakilala si Jimmy. Nang lapitan siya ni Jimmy, sinuntok ni Rachel ito, bagay na ikinagulat ni Jimmy. Bumalik sina Rachel at Junel sa kasalukuyan at napagtanto ni Rachel ang kanyang nararamdaman para kay Jay, kaya't nagdesisyon siyang makipag-date dito. Samantala, nang bumalik si Junel sa kanilang bahay, napagtanto niyang hindi na si Darlene ang kanyang anak kundi isang lalaki na. Nang makita ito, bumalik agad si Junel sa closet at naglakbay sa oras kung kailan ipinanganak ang kanyang anak na lalaki upang makipag-usap sa kanyang amang si Temi. Sa kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Temi ang isang mahalagang alituntunin, ang mga pangyayari bago ipanganak ang kanilang mga anak ay hindi maaaring baguhin nang hindi nilalagay sa panganib ang pagkabuo ng kanilang anak. Habang nananatili si Rachel sa ospital, nagbantay sina Junel at Mary sa kanyang tabi. Sa panahong ito, napagtanto ni Rachel na siya lang ang makapagbabago ng kanyang buhay kaya't nagdesisyon siyang itigil ang pag-inom. Habang siya'y nagpapagaling, pinayuhan siya ni Mary na humanap ng isang taong magmamahal sa kanya ng tama at iminungkahi ni Junel na isaalang-alang niyang makipag-date kay Jay. Sa wakas, nagsimulang mag-focus si Junel sa sarili niyang buhay at iminungkahi kay Mary na magkaroon pa sila ng isa pang anak. Bagaman nag-alinlangan si Mary noong una, nagdesisyon din silang magkaroon ng isa pang anak. Lumipas ang 2 taon at nagkaroon si Junel ng isang anak na babae at isang anak na lalaki. Maganda ang takbo ng lahat hanggang sa isang araw, nakatanggap si Junel ng tawag mula sa kanyang ina na may malalang sakit sa cancer ang kanyang amang si Temi. Agad na nagpunta sina Junel, Mary, at Rachel sa beach house at natanto ni Junel na hindi kayang baliktarin ng paglalakbay sa oras ang sakit ng kanyang ama. Nauunawaan din niyang kung babalik siya ng sobrang layo upang baguhin ang kinalabasan na ito, maaaring mga hulugan ng pagkawala ng mga anak nila ni Rachel, bagay na hindi niya kayang gawin. Sa mga huling linggo ng buhay ni Temi,
Itinuro niya kay Junal ang isang mahalagang aral, ang tamasahin ang mga espesyal na sandali at makita ang kagandahan ng buhay. Tinanggap ni Junal ang payo na ito at natutong makahanap ng kaligayahan sa kanyang buhay. Gayunpaman, may mga araw na katulad ng pagkamatay ng kanyang ama na nararapat mangyari ng isang beses lamang. Nahihirapan si Junal sa pagkawala ng kanyang ama at gumagamit ng paglalakbay sa oras upang bisitahin ito tuwing nami-miss niya ito. Isang araw, nais ni Mary ng ikatlong anak ngunit nag-alinlangan si Junal dahil alam niyang hindi na siya makakabalik sa nakaraan upang makita ang kanyang ama. Matapos pag-isipan, nagdesisyon siyang ang pagiging ama kasama si Mary ang nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan. Habang nalalapit ng ipanganak ang kanilang bagong sanggol, naglakbay si Junal sa nakaraan upang ipaalam sa kanyang ama na hindi na niya ito mabibisita. Nagbalik sila sa isang espesyal na alaala noong bata pa si Junal. Isinilang ni Mary ang kanilang anak na babae at tinanggap ni Junal ang pagkamatay ng kanyang ama. Natutunan niyang tamasahin ang bawat sandali ng kanyang buhay at makita ang kasiyahan sa kasalukuyan. Naka-recover na rin si Rachel at nagkaroon ng anak kasama si Jay. Nagtapos ang pelikula na natagpuan ni Junal ang kaligayahan sa pamumuhay ng bawat araw nang walang paglalakbay sa oras at pinahahalagahan ang bawat oras kasama ang kanyang pamilya na para bang binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe at magkita-kita tayo sa susunod na video.